Bago makarating sa Laloma, Quezon City, ilang inspection sites muna ang dinaanan ng truck na may dalang baboy para makasigurong hindi ito infected ng African swine fever. Kumusta naman kaya ang presyuhan ng lechon ngayon? Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Susan, good morning. Bahagyang bumaba yung presyo ng lechon dito sa Lechon Capital of the Philippines, itong Laloma sa Quezon City. Sabi sa atin ng mga nagtitinda, medyo matumal daw talaga yung bentahan, lalo na ngayong buwan ng Agosto at ine-expect nila yan hanggang sa susunod na buwan. Yung mga baboy na galing doon sa probinsya na lilechyonin dito, talaga namang dumaan sa ilang inspeksyon bago makarating sa Metro Manila. Silang dalawa. Mula pa sa Camarines Sur, nasa 200 baboy na ibiniyahe sa Laloma, Quezon City para lechoni. 7 raw ang inspection site na dinaanan ng truck. Pinakahuli ang sa Laloma, kung saan nakapwesto ang Bureau of Animal Industry, City Veterinary Department at Pulisya. Kung dati mabilis lang ang labas-masok ng mga baboy sa NCR, ngayon mahigpit para makaiwas sa African Swine Fever o ASF. Mahirap talaga sir ngayon mag-travel ng baboy gawa nung sa ASF. Dapat yung papel mo talaga kompleto. Di ka makakabiyahe basta-basta kung kulang yung papers mo. Oo. Una, bina-blood sample muna yung baboy namin. 4 days bago makuha yung result. Tapos, kukuha ka pa ng shipping. Tapos, vet health. Pabor naman sa ganitong paghihigpit ang mga nagtitinda ng lechon. Bagyang bumaba ang presyo ng lechon. Pinakamurang 5,000 pesos na 4 to 6 kilos na. 15,000 pesos naman ang 24 to 25 kilos. Sa bentahan naman, yun nga, minsan mabenta, minsan hindi. Depende na yun sa ano. Yung season kasi ngayong August, talagang napakatumal. Napakahirap kumuha ng baboy. Kasi sobrang higpit nga, kailangan mo ng maraming documents na kailangan mong i-provide. Si Maricar maagang bumili ng lechon na pagsasaluhan nila sa pagdiriwang ng 60th birthday ng kanyang nanay ngayong araw. Tingin ko naman okay naman po eh. Kasi po? Safe naman po ngayon yung di naman po siguro lahat ganun yung baboy. Para sa amin, safe. Kasi syempre, ilang beses na kami nakabili dito, hindi naman siguro silang bibenta ng yung lumalabas na may sakit ngayon, di ba? Yan din naman ang sinisiguro ng mga nagtitinda sa kanilang mga mamimili. Guaranteed na malinis yung baboy namin, walang sakit. Huwag mag-aalala yung mga tao kasi secured yung baboy namin na meron documents, dumaan sa quarantine, kinunan ng blood sample. Susan, sabi sa atin ng mga nagde-deliver ng baboy dito, kung dati ay 1 to 2 days lamang bago maibagsak yung baboy dito, ngayon umaabot ng 3 to 4 days. Depende pa kung gaano kalayo yung probinsya dahil nga sa dami ng mga inspection site na kinakailangan nilang daanan. Yung mga inspection site naman tulad halimbawa dito sa Laloma sa loob ng Metro Manila ay 24 oras po nagbabantay yung mga otoridad. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.